dito tayo ngayon sa mga fake news nitong mga DDS. Ngayon, okay? Na talagang, eto, may papaano sa inyo mamaya. Pakita ko sa inyo. Etong sinabi mismo talaga ni Kwan, ni Ombudsman na Boying Remulla. So, tingnan nyo naman kasi yan, mga kababayan. Parang kaya, no? Ay PNP Chief Nicolas Torre, di ba? Sino yun? Si Benitez ba yun? Binis? No? Tama ba? Yung nireklamo at hinuli ng pulis, iyak-iyak sa kulungan. Gagawa sila ng kalukuhan. Ngayon, pag nahuli sila, sisisihin nila ang gobyerno sa kalukuhan nila. Hindi ho kasalanan ng ating Pangulo ang ganyang mga gawain. Maling gawain yan. Papakalat kayo ng fake news. Saan ba yun? Ito. Pinapaimbestigahan mo yan. Oo, pinapaimbestigahan mo yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Magdasal ka na. Ito, si Manila, B. Ramos, nako. Kaya sa lahat nating mga kababayan, nako, ingat kayo sa mga isinishare at pinapakalat nyo. Siguraduhin nyo lang na may mga talagang may ebidensya kayo dyan sa mga ano nyo. At totoo yung mga ipinapakalat nyo. Pinapaimbestigahan mo yan. Oo, pinapaimbestigahan mo yan. Kasi we've reached the limit of cyber libel already. Tignan natin kung saan pupunta. Pinapaimbestigahan mo yan. I'm asking the NBI to look into these allegations and this scandal kung saan nagmula sa social media. Pero siyempre, ano talaga, kung saan nanggaling at kanino pinagmulan ito. Kasi, siyempre mga kababayan, hindi naman ito maglalakas loob ng mga to kung walang pinanggalingan. No? Hindi maglalakas loob ito na mag-post ang mga ito kung walang didikta. Hindi maglalakas loob ang mga yan na gumawa ng ganyan kung walang nagdidikta at kung walang amo. So really though, and sometimes you really have to extract justice for people. Hindi mo talaga pwedeng pabayaan na lang. Kasi partner ito, parang dry run to for things to come later on. Kung ginagawa nila ito ngayon, gagawin pa nila lalo yan. Yes. Hindi yan na sa mata. Pag ginawat yan. Yes. So, yan. Diba? Pag hindi yan sila nasampulan, hindi ito sila na panagot, uulit-ulitin ng mga ito. Diba? Kita nyo naman yung nakaraan dun na huli sa Cebu, yung nakatutok sa ano na yung bungo ni PBBM, yung ano ba? Bugo daw. Oh. Diba? Hinuli din yan, iyak-iyak. Yun din yung pinutol yung salita ni PBBM na nilagay niya ano na daw yung droga ngayon dito sa Pilipinas, free na, parang legal na, yun ang pagkasabi niya. Hinuli din siya, iyak-iyak din. Tapos sabihin nila, mali kasi, no? Manghamak kayo ng ibang tao para lang manira o para lang kung ano mang ang gusto nyo mangyari. Mali talaga yan. Diba? Yun naman, tingnan nyo naman ang ano ni Secretary, ni Ombudsman na Boying Remulla. Diba? Paano yung pamilya nila yan na nakakita? Diba? Paano kung nagpanic yung mga yon? Na nasa ospital pala yung yung kanilang kapamilya o bawa na lang, ikaw. Diba? Yung nag-post nito, bawa ikaw, na pinake news ka ngayon, nasa ospital ka. Makita ka ngayon ng pamilya mo, anong magiging reaction ng pamilya mo. Kung ganun din yan sa ginawa mo. Kaya, isa lang masasabi ko kasi, sa mga didiles. Katulad ng pinakita ko nung una,
yung nagagawa ng presidente. Yun din dapat yung gawin ninyo. I-vlog nyo rin yung nagagawa ni Inday Lokring. Wala, no? Wala kayong may vlog, no? Wala, no? Kasi kung meron yan, malamang. Yan lagi ang ipangangalandakan nyo. O yung tinapay. Palaman, tuyo. Tuyo. O, bakit di nyo pinagmalaki yun? Diba? O, so ito pa, mga kababayan, meron pa. Ito naman, grabe ito. Ito kay First Lady naman to. O, yan. Ayan. Ito siya, oh. Ito yung nag-post kay First Lady Lisa. Ito yun, ito. Ito yung nag-post kay, ito pala si Sarah Dizon. Ayan. Yan yung nag-post kay First Lady. Mga kababayan ng ganyan. O, ayan. Tinutugis na rin yan. Ito. Sabi ko sa inyo naiiyak na naman ngayon 2026 na mga vlogger ng mga DBs. Nagpapakalat ng mga peking sensitibong larawan na unang ginang, posibleng maharap sa kasong video na walang patunay. Yan. Oh. Alam nyo kasi sa lahat natin mga kababayan, ingat tayo sa ating mga sinusubaybayan at mga sinishare. Katulad nito mga to. Baka madamay pa kayo kasi pwede kayo madamay yung mga nagsishare. Maaari din kayo madamay. Tapos nag-comment. Nako. Nag-caption, naglagay lang kayo ng caption. Tapos, Sobrino Carlo, mapagpalang hapon sa iyo, Idol. Shoutout po from Tacloban, Leyte. Salamat po. Hello, shoutout sa iyo dyan, Idol Sobrino Carlo dyan sa Tacloban, Leyte. Diba? So, wala na talaga silang magandang gagawin, kundi ganito na lang. Ganito na lang gagawin nila. Kaya tama yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na kailangan talaga masampulan ng mga ito para madala. Dapat nga kulong ng 20 years. Pagmuldahin ng kalahating milyon. No? Para talagang mag-iisip bago magpakalat ng fake news. At magganyan, mag-post ng mga malalaswang larawan. Diba? Mga wala man inabuot to. Mugani, sir. Sir Soberano, no? Mga gani, sir. Wala gid sang mga matino isip ba? Kung sila matino isip nila, di ba? Dapat kung lang yung ninyo, i-promote nyo yung Inday nyo. Ano nagagawa sa bansa? Hindi nagagawa kayo ng mga ganitong intriga, ganitong mga posts. Tapos pag hinuli kayo, iiyak-iyak kayo. Sasabihin nyo, inaapakan ang karapatan pang tao ninyo. Mali naman kasi ang ginagawa ninyo. Diba? Na magpakalat kayo ng ganitong picture ni First Lady at ng ating Pangulo. Masaklap kasi si First Lady, dinadamay nyo pa. Wala namang ginagawa sa inyo yan. Salamat nga tayo kay First Lady. Talagang tumutulong sa ating Pangulo yung magtrabaho. Sa atin lang, eto, kay ate, nako, mas maganda kasi, dapat, ginawa mo, magano ka na lang, subaybayan mo si Inday Lokring, i-post mo lahat ng mga nagagawa ni Inday Lokring. Yun dapat. Para talagang, kayo, hindi ba nga malakas na kayo? Dapat yun ang ginagawa ninyo. Taas-taas na yung surubin ni Lokring Diba? Dapat yung nagagawa, ipakita nyo.